The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath. Ito po yung abogado ni former Speaker Martin Romualdez. Ito, yan, the allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park. Okay, panoorin pa natin. That he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Ayun, malinaw. Wala pong kontrata eh. Sino yung may-ari ng property? Golden Peasant. Akala ko naman, yung may-ari ng property, si Martin Romualdez na, no? So, possible perjured statement daw. Kumbaga, perjury, no? Kasinungalingan. Pero, nakita niyo naman, yung sa pagkakabanggit ng dalawang witness ko, no? Hindi rin naman nila binanggit si Martin Romualdez. Ang binanggit lang po nila yung Golden Peasant na ang alam ko dyan, pagmamayari ng Brad yata. Brad. So malayo pa rin, no? Kasi ilan ang libo-libong Brad sa mga fraternity, di ba? Tapos, paano mo maiko-connect naman yun? Sobrang ano lang, gawa-gawa lang talaga, no? Para ma-connect lang. Di ba? Kayo guys, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo dun sa ano? Kasi gusto ko sanang maniwala. Kaso, nag-iisip ako ng connection. Eh, wala eh. Di ba? Di ba? Magmumukha naman akong bobo pag naniwala ako ng ganun-ganon lang. Parang si Oli Gutesa, di ba? Tama ba guys? Di ba? Ayan Ayan, so yan po ang statement ng abogado ni former Speaker Martin Romualdez. At again, wala pong malinaw na ebidensya pa rin, no? Statements lang, no? Witness na meron nakita si Curly Discaya. Pero again, si Curly Discaya po mismo ang nagde-deny na nakapasok siya sa South Forbes Park. Kasi kung gusto niyo lang ipin down si Martin at yan na lang ang pagkaasa nila, sasang-ayon na lang si diyan, di ba? Sasang-ayon na lang si Discaya diyan. Ay, oo. Opo, oo. Kahit wala siyang alam, di ba? Kahit wala po siyang alam, sang-ayon na lang siya diyan. So, yan Kumbaga, isipin mo, yung taong gustong magdikit kay Martin Romualdez, grupo nila, sila Discaya, mga Duterte, sila pa mismo, hindi naman sila nagtatanggol, no? Pero sila ang nagdi-deny na may connection sila dun sa dalawang witness na yun, o may transaction sila, na yun lang sana ang magdidikit kay former Speaker Martin Romualdez. Ngunit, wala nga po eh. Okay, so lipat na po tayo agad, no? Wala eh. Na-disappoint ako dun. Sayang yung ko. Nag-invest na ako ng oras eh. Tapos wala naman pala. Abang-abangan ko yun. Eto, panoorin na natin itong babanatan si Joel Villanueva, no? Hinarap-harapan na to ni Oling Remulla, no? Yung abogado ni Joel Villanueva, no? Gustong
Yung abogado po ni Joel Villanueva gustong harapin ni Boying Remulla, no? Alam ko ito yun eh. Panoorin natin. Now that Mr. Hernandez, Alcantara, or Mendoza gusto nang ayaw na makipagtulungan at meron na bang ganun? Dan, walang ganun. Ano lang yan, in-spin nga yan eh, ni Moniz Guerra, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito si Moniz Guerra. Pero, sabi ko nga, lahat state witness. Ngayon yun, di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Ayun, meron pang binanggit si Boying Remulla. Parang galit na galit siya dito sa abogado ni Joel Villanueva. Kasi parang masyado daw unethical yung ginagawa. Kumbaga ginagapang sila Bryce Hernandez. Abogado ni Joel Boying Remulla. Parang hinamon niya, di ba? Balak ni Ombudsman, ito yun. Sa Abante ko nakita yun ito. Ito. Ayan na. So ito, di ba, sabi ni Boying Remulla dito sa video na ito, hindi naman pwedeng lahat state witness, di ba? Kumbaga, kailangan lang makita po nila kung sino yung witness ka, akusado ka pero mababa lang yung magiging kaso mo. Kaysa maging mababa lang ang kaso mo, 'di ba? Pero may mga nalalaman ka na maaaring makatulong para mahuli yung mas malalaking isda. Pwede kang maging state witness. 'Di ba? Kung yung statement mo lang ang magiging basihan para mapakulong yung malaking tao na 'yon, no? Kumbaga sasapat yung mga statement mo sa mga ebidensya na galing sa iyo. Pero kung wala ka naman ding pakinabang, kagaya ni Curly Discaya na ayaw magturo, di ba? Hindi ka po pwede maging state witness. So, kaya yung may nagsasabi na dahil hindi daw state witness si Bryce Hernandez, babaliktad. Hindi po ganun. Hindi po pwedeng ganun. Pero titignan pa kung pwede pa silang ma-apply, no? Basta makatulong yung mga statement nila sa pagpapakulong ng mga mas guilty.